to 19. Ang laging post nila sa Facebook, hindi ko po alam sa mga anak po ninyo, kung nakakabasa po kayo ng post sa Facebook, sabi nila, pagod na ako. Nakikita niyo po yan? Post nila sa Facebook. And I don't know, hindi ko alam kung saan sila napapagod. Tatay ko, 66 years old, nag-i-enjoy sa buhay. Tapos magpo-post yung 14 years old, pagod sa buhay. What is happening to our society today? Yung dedication po ni Queen, minsan po sa atin, sa ugaling Pilipino, ang akala natin isang kultura. Kapag ka po bininyagan ng isang bata para nang sa ganun makasunod po sa kultura ng Pilipino para sa December 25, meron siyang ikutan at pagmamanuhan at makakaipon ng pera. More than that, ang sabi po ng Panginoon, hayaan niyong lumakad sa akin o lumapit sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila naghahari ang Diyos. At 6 years old, laki po ako ng Sunday school. Pagkatapos po ng elementary and high school, bago po ako mag-graduate ng high school, tulong ako sa tinatawag nating iba't ibang klase ng vision. I am already 35 years old. When we talk about ABS-CBN, alam niyo yung ABS-CBN? Alak, babae, sugal, ano yung C? Club? Ano yung B and N? All of those things, at the age of 14, I tried that. Bakit ko po kinikwento yung sarili ko? Mahirap naman pong ikwento yung kapitbahay ko. At the age of 14 is only grade 8. Why? At the age of grade 7 or first year high school, nadala na ako sa tinatawag po nating child abuse. Hindi po sa abuso na physical, kundi, physical na abuso dahil bata pa ako, pinag-aararo na ako ng tatay ko at the age of grade 5. Check this out. Kung hindi po natin babantayan ng mga bata today, what kind of generation they will be in the near future, 10 years from now. Chine-check niyo ba yung cellphone ng inyong pong mga anak kung ano-anong site ang kanilang binubuksan? Alam niyo po ba bakit Windows? Dahil you can open all the windows inside the internet. Walang pipigil sa iyo. If you are not going to check the phones of your children, from time to time po, mag-check po kayo ng cellphone sa inyong mga anak. Baka kung ano-ano pong site ang binubuksan. Nais ko pong tawagin si Kuya Ivan and Ate Christine dito. Sa tatlo pong last na pong anak ko po na. Yes. From panganay po at bunso, ako po yung nag-dedicate ng mga. Ate Christine and Kuya Ivan, meron lamang akong atas sa inyo. Alam natin yung mga bata ay handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa mga tuwid, sila po ay pag-aari ng Diyos. Tayo lamang po mga magulang, ang siyang nabigyan ng pagtitiwala upang pamahalaan at alagaan ng mga anak. Meron po kong atas po sa inyo. Tim and Ivan, bilang mga ama at ina ng mga batang itong si Queen, kayo ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungan nito? Na inyong gagawin ang lahat ng inyong makakaya sa tulong ng Diyos. Ang lahat
upang palakihin ang batang si Queen ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. Salamat po. Kayo po ba ay nangangako magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasiyahan? Thank you po. Kayo po ba ay nangangako magpapakita ng magandang halimbawa para sa kanya sa isip at sa salita at sa loob? Kung sakaling pong si Queen, pagdating po ng araw, tawagin ng Panginoon sa isang paglilingkod, hindi po bang ibigay si Queen? Maraming pong salamat. Sa mga napiling ninong at ninang, it's time for you to shine. Pwede po ba kayo dito sa likuran po ng pag-asawang ito? Po kayo, nasan po yung iba? Nasa iba. Sa mga napiling ninong at ninang, 15 po kayo today. Makipag-appointment na po kayo sa kanila once a month. Each month ay meron kayong pupuntahan sa kanila. Pero ang inyo pong tungkulin ay hindi lamang po ito in December 25. The reason why kayo po ay kinuhang ninong at ninang, ibig sabihin po kayo po ay binigyan ng karapatan upang makialam sa buhay po nito. Totoo po yun. Dahil kayo ang pangalawang magulang. Hindi po sabihin, si Ivan and Tin ay tiwala sa inyo na kapag nakita po ninyo na si Ivan at Tin ay hindi maganda ang pagpapalaki, pwede niyo pong bigwasan ang ito. Pwede niyo pong sabihan sila na Ivan and Tin, hindi maayos ang pagpapalaki sa inyong mga. Meron po akong atas din po sa inyo, mga napiling ninong at ninang. Kayo po ba ay nangangakong susuporta sa mag-asawang ito at kay Queen? Kayo po ba ay magpapakita ng magandang isang halimbawa sa batang ito, sa isip, sa salita, at sa gawa? Wala naman po nagtubanggit sa inyo doon. Wala nga. Wala naman pong nagtataya ng wedding. Wala din po nagtataya ng loto. Wala. Baka po kapag ka na lumaki si Queen, pagsalita po ng 2 numero, pagkatayaan niyo po sa wedding, sabi niya 71, 72. Kapag ka narinig niyo po si Queen na nagsalita ng masama, sabihin mo, ay, ang galing-galing naman. Sana po, later on, sa paglaki po ni Queen, makikita po niya, kayo, na bilang mga pangalawang magulang, na hanggang umalalay at sumuporta. Okay. You can light up your candle today, right now. Yung ilaw po na inyong tangan, hawak, ay sumisimbolo po sa ilaw po ninyo sa mag-asawa po ito at ito. Mahalaga po ang tinatawag po namin ilaw. Dahil sa pagkakataon na ito, nilalagdasan niya ang ating pong mga madilim na nilalakaran. Kaya niyo po ng ilaw po na yan ay mag-isimbolo ng inyong buhay kay Queen. Mahalaga po ang inyong pong ginagampanan sa isang maiging panalangin na inibigay kay Queen. Kaya niyo po ay pagkatiwala niyo po si Queen ang kanyang pong buhay sa Panginoon. Katulad ng inyong pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Alam ko po, bawat isa po sa inyo, magkakaiba man tayo ng religion. You have your own God. We have our God na pinapanalangin po. At kailanman hindi din nakakalimot sa Panginoon. Paglaan po kayo ng panalangin para po sa mag-asawang ito. Ang sa ganon, ay tama po nila ang kanila pong pagpapalaki. Today, hinihiling ko po na bawat isa po ay magsitayo.
We are going to dedicate Queen to the Lord. Ipagkatiwala po ang buhay po niya para po sa Panginoon. Queen Seri Castañeto Casillo, bilang ministro ng Diyos mula sa Iglesia Nazareno sa bayan ng Llanera, ating kitang inihahandog sa Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay manalangin. Hiniling ko po ng bawat isa po ay manalangin po for this family. Kami po ay nagpapasalamat at ilang Diyos sa buhay po ni Queen Seri Castañeto Basilio. Marami pong salamat, Ama. Sa batang ito, Diyos, na patuloy mong ginagabayan sa tulong Panginoon ng kanya pong mga magulang. Hayaan mo, Ama, ng batang ito ay lumaki ng naaayon sa iyong kalooban. Magkaroon, Panginoon, ng takot sa iyo. Magkaroon, Panginoon, ng pagmamahal at pananampalataya sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay po ni Latin at Ivan sa kanila pong pananampalataya ay maging isang legasiya para sa batang ito. Salamat din po sa buhay ng mga napiling ninong at ninang. Hayaan mo, Ama, na mga buhay ng mga piling ninong at ninang na ito ay maging isang ilaw para sa mag-asawang ito at lalo higit kay Queen. Salamat po dahil alam po namin na minsan, O Diyos, ay sila po ay gagabay at susuporta para sa mag-asawang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga buhay ng mga tao ito sa kanila pong pinagkakakitaan, sa kanila pong mga hanap buhay, sa kanila pong mga negosyo, O Diyos, paunlarin mo sila ng siksik-liglig at nagugumabog, Panginoon. Salamat din po sa mga witnesses na kabilang, Panginoon, sa selebrasyon na ito. Nawa kami po bilang mga kaibigan, kamag-anak, mga magulang, lolo at lola, ay manatiling, Panginoon, na nasa likuran ng mag-asawa pong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa ibinigay mong pagkakataon sa amin. Ikaw po ang maitaas lamang at maitanghal sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Muli, Panginoon, amin pong pinagkakatiwala si Queen Seri Castañeto Basilio sa iyong mga kamay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po aming panalangin. And everybody will say, Amen and Amen. Tuwing pong Panginoon, diyan po natatapos ang ating dedication sa buhay po ni Queen Seri Basilio. Congratulations po, Ivan and Dean. Maraming pong salamat sa mga inyong makita. Glory lang. Thank you po at magandang hapon po sa inyo.